Hi mga ka-tips, welcome back sa Print Tips. Ayan, so ngayon guys, simple lang yung gagawin natin, no? Dahil bumili ako netong magnetic sheet. Ayan, non-adhesive magnetic sheet ng QUAF. And ito po ay 5.5 millimeters lang po siya. So hindi siya 1 millimeter. Usually yung ginagamit sa mga ref magnet, sa mga ATM size, ano. So gusto ko din mag-offer ng yung mga custom shape na ref magnet, kaso nga lang yung 1 millimeter parang medyo matigas yon pagdating sa Cameo. So ngayon itong magnetic sheet na to, which is 0.5 millimeters lang, which is available na, no? Kasi dati parang wala ito, pero ngayon meron na. So itatry natin to sa may Cameo 4 kung kaya niyang i-cut na may kasama ng sticker. Okay, so itaya natin yung ating auto blade dito. Itatry natin. So ang material na gagamitin natin ay glossy photo sticker ng QUAF, and at the same time QUAF magnetic sheet. So baka naman QUAF, no? Okay, so ito po yung mga gagamitin nating material ngayon. At syempre gagamitin tayo ng Cameo 4 para sa ating cutter platters. Yan lang din naman ang gamit natin, at itong Epson L130 na printer with pigment ink. Ito naman po yung ating layout. So ginawa ko lang po yan sa Canva. So wala po akong template po niyan. So kumuha lang ako ng mga elements sa Canva at pinagsama-sama ko po yan. Para sa print settings, hindi na tayo gagamit dito ng print fab. So ito Epson na pigment ink yung gagamitin natin. So preferences, gamit tayo dito ng A4. Ayan, A4. And then Epson matte. Standard, okay na yung standard. And then yung more options, lagay nyo dyan custom and advanced. And color controls, again yan hanggang 15, no? Pwede nyo rin tong idagdagan, pero so far hindi ko na dinadagdagan yan, okay? So yung brightness lang, plus 15, okay na yun, no? So para makita nyo yung print ng Epson L130 na hindi gumagamit ng print fab. Okay guys, so eto na, na-print na natin. So ito na yung output niya. So ayan. So ito po yung Epson print mismo. So hindi po tayo gumamit ng print fab dito. So nagdagdag lang tayo ng brightness. Ito, nilalaminate naman natin siya gamit ang ating matte na laminate. I think ito ay Tiki. Tiki ito or NextJet, I'm not sure. Basta laminating film po yan. Ayan. Matte. Okay, so ito naman guys, i-transfer na natin siya sa ating magnetic sheet. So ito po, mano-mano lang po natin siyang ita-transfer gamit po yung kahit anong tela. Dikit natin yung dulo sa unahan. And then gamit ang tela, saka po natin siyang idahan-dahan po na idikit sa ating magnetic sheet. And then after po nyan, ililipat naman po natin yan sa ating cutting mat para sa Cameo 4. Yan. So lagyan lang po natin yan, no? Nabubulol na ako. Lagyan lang natin yan ng tape para hindi po siya gumalaw pag nailagay na po natin siya sa ating Cameo. So nakalagay na siya sa ating Cameo. So ngayon check natin yung settings. Para sa cut settings, so check natin sa send. And then lalagay natin dito, napin natin yung magnetic sheet, no? Meron yan. Ito, magnet paper printable. So, adhesive back, pwede rin. So, try natin tong adhesive. Okay, yung may adhesive back. And then, yung default settings na nakalagay dito, 6, 33, 1, and then dalawa yung passes. So, yan po yung tatry natin, yung default na settings niya, kung makakat po niya yung magnetic sheet natin. Okay? So, let's go. Send natin. Eto, nasa pang-anim na siya, and so far nakikita ko guys, nakakat na po siya ng mga ka-tips. Ayan. So kasi 2 passes yan. So ayan yung pangalawang passes niya, nakakat na po niya. So ayan. Okay, tapos na siya mga ka-tips. So ngayon,
tatanggalin na natin to. And okay, so dito guys, yun-check ko na kung nakat po ba siya or hindi. Pero so far, yung default settings na nakalagay po sa may Cameo 4 po natin ay hindi po niya na-penetrate hanggang sa likod yung ating magnetic sheet. So, ang isang kadahilanan nito ay dahil meron na po tayong design na nakadikit sa ibabaw niya, which is yung ating photo sticker plus yung kanyang mat. So, ngayon isasalang ko po ulit ito gamit ang ibang additional settings kung ito makakat niya po yung natitirang magnet, no, kung mape-penetrate niya hanggang sa likod. So since hindi niya na-penetrate agad yung sa default settings, ito yung pinalit ko, 8 yung lalim, isa lang yung passes kasi supposed to be dalawa yan, kaso nga lang yung una na dalawa na, so isa na lang para makat na siya, and then 33 and 1. Ayan mga katips, so ito na yung cut niya. So ito na, sample lang ko na ng isa dito. So ngayon, tanggalin natin. Medyo kulang pa yung settings no. So hindi pa siya ganun ka effective. Ayan So medyo mahirap pa siya tanggalin. Pero nakat na siya. So walang problema. Ayan, nakat na yan. Kailangan mo lang siyang pwersahin na tanggalin. Pero ang kinaganda niyan mga katips, accurate na accurate yung cutting. Hindi yung kagaya pag gunting, mahirapan kang ikat yung mga ganito. Okay? Yan. So, tanggalin natin isa-isa. Ayan, so yan po yung ating magnet, no. Tinatanggal ko po siya isa-isa. So medyo may challenge lang sa pagtanggal. Pero ang kinaganda po nito, since cut po siya using Cameo, ay accurate po yung pagkakakat and wala pong mga scissor mark sa gilid niya. So pantay na pantay po siya. Conclusion mga katips, no. So ito na, nakat natin siya. So kung napapansin niyo, no, hindi ayos po yung pagkakakat niya. Ayan. Okay. Okay, so ito yan. Ayan. So ito na siya. So, yung settings natin, kinulang pa yung 8 na depth, saka hindi pa siya ganun na penetrate ng 100% na cut siya. Pero madali na siyang tanggalin. So, ipipil mo lang din talaga siya doon. So, pipilasin mo lang siya. So far, yung gilid-gilid niya naman na hindi naman ganun kapangit. Actually, maganda siya. No? So, mamaya ipapakita ko sa inyo ng malapitan. I-video po natin yan. So, yun mga katips, no, effective siya. Yung 0.5mm po ay hindi naman ganun kapangit tignan. So, maganda po siya tignan sa mga custom shapes po na ganito. So, pwede nyo naman siya imano-mano gamit kayo ng precision knife. Pero, kung ayaw nyo na mahirapan at meron naman kayong cutter platter, why not i-cut nyo na lang. Yan. So, ito po, pwede nyo to ibenta kung gusto nyo 50 pesos or lower. Pero, hindi ko may sasuggest na ibenta nyo to ng lower than 50 pesos. Okay, kung gagamit kayo ng cutter platter. Siguro kung mano-mano pwede, yun nga lang mapapagod ka. No? Pero sa akin siguro ibebenta ko to 70 pesos each. Kasama na po yung design ng backing niya, yung packaging niya. So 75 pesos each. Take it or leave it. Kasi kailangan natin kumita. And ang minimum nasa 30 pieces. Yan, yung reason yan para ma-secure mo na just in case masira yung blade, may kita ka pa rin. May pambili ka ng pang-replace mo sa yung blade, ano? So, mahirap kasi pag nagbabagsak presyo tayo, nakukuha mo yung customer, napapagod ka. Pero kung tama naman yung presyo mo para sa mga products mo at services mo, then okay yun. Walang problema. Okay? So, ayan. So, ito na po yung ating final output and hopefully may natutunan po kayo ngayon sa ating tutorial. And kung may natutunan po kayo, please follow the print tips. And hanggang sa muling tutorial, mga ka-tips. Bye-bye!